Good day! Another day, another tattoo vlog na naman tayo mga kapote. Ngayon, ang gagawin naman nating piece ay isang rose tattoo. At ang ating client ay nagpabook po ngayong araw. Bali, dalawa po ang client ko ngayon pero isa lang po yung siguradong pumunta dahil yung isa po ay may inasikaso. Kaya isang sure client lang po yung natuloy at pumunta ngayong araw. Bali yun, habang naghihintay po ng ating bossing ay nais ko po itong stencil na design na ipapagawa niya. Bali ito, nagawa ko na yung pattern at para ma-print ko na rin at masimulan na yung session namin. Bali dito, nagkarga na ako ng paper sa printer para ma-print out na yung design na ipapagawa ng ating client. At sa ganitong size po kami nagkasundo ng aking client, kaya ayan, na-print na at gugupitin ko na para masimulan na namin ng aming matinding session ngayong araw. Bali dito nga po pala niya balak ipalagay yung kanyang tattoo. Bali mabalahibo, kaya pabukasan na lang muna natin para hindi tumama yung needle dun sa balahibo at hindi pangit yung pagkakalinya. Ayan, pagkatapos ahitin na ilagyan na natin ng stencil solution para maidikit ko na yung pattern dahil na kating-kating na ako sa pagtatato. Bali dito ay sisimulan ko na po yung paglilinya at ang gamit ko ditong needle mga boss ay 7RL. Bali kailangan ko muna siyang linyahan bago ko kulayan. Bali ganito nga po pala yung discarding ginagawa ko. Kinukuha ko muna yung mga linya bago kulayan. Kasi merong mga part na malabo yung stencil ayaw ko naman maburahan, kaya kailangan ko muna siyang linyahan. Bali dito halos 50% na line na ang aking nagagawa. Bali mabilis lang to para sa akin kasi sanay na ako sa mga ganitong linyahan mga boss. Bali ang voltaheng gamit ko dito mga boss ay 7.5 to 8 volts. At depende yun sa balat. Kung naramdaman kong medyo malakas yung palo ng machine dun sa balat, ay babawasan ko siya ng voltahe hanggang 7.2 to 7.5. Pero siyempre nakadepende pa rin yun sa makina na ginagamit mo. Hindi naman kasi pare-parehas ang palo at arangkada ng makina. Kaya mas maganda kung gamayin mo muna yung makinang ginagamit mo bago mo siya laruin. Dahil kung nakabisado mo na yung voltahe at linya sa ginagawa mong design, ay napakabilis mo na lang itong magagawa at magiging easy na lang sa'yo ang paglalining. Buti na lang at madali lang pasukin ng yung skin ng ating bossing at hindi ako nahirapan sa paglalining at inabot lamang ako dito ng 30 minutes sa paglalining. Bali dito mga boss ay nasa pagkukulay na ako. Bali dito ay gumamit lamang ako ng dalawang kulay, pula at green lamang po yung ginamit ko ditong kulay. At ang gamit ko ditong needle sa pagkukulay ay 17 round magnum. At ang gamit ko ditong ink ay skin candy at Star Bright ink. Wala naman problema kahit magkaibang brand yung gamitin mong ink. Kung ano yung available sa'yo, pwede mo naman siyang gamitin. Tsaka sa tagal ko na rin itong ginagamit, kahit magkaiba, wala naman nagiging problema sa mga ginagawa kong mga pyesa. Kaya huwag kayong matakot kung may mga ibang brand man kayo na ink, pwede nyo naman siyang gamitin na magkaiba o kahit hindi siya parehas. Basta ang importante ay maayos ang iyong gawa at malinis yung mga pagpapatungan mo ng mga gamit bago ka magtato. Yun lamang ang pinaka-importante, yung hygiene. Bali dito mga boss ay halos patapos na po ako sa ginagawa kong pyesa. Bali nagkukulay na lang po ako at kung makikita nyo, hindi pare-parehas yung pagkukulay ko. Mayroong pula, mayroong puti at mayroong green. Kasi inuuna ko minsan yung pula bago ko siya putian. Tapos babalik ako ulit sa pula. Kasi yun yung sanay kong ginagawa palagi kapag naggagawa ako ng mga ganitong mga pyesa o mga colored yung mga ginagawa ko. Pero meron naman yung iba na inuuna nila yung pula at hinuhuli na lang nila yung puti. Ako kasi ay ayaw ko nang balikan sa baba kapag kaya pinagsasabay ko na siya minsan. Tsaka maingat ako sa pagpupunas, hindi ko na pinupunasan pababa. Kung naputian ko na sa baba ay pupunas na ako pataas para hindi na siya mamantsahan. Kasi pangit na siyang tignan kapag namantsahan na yung puti. Kaya kung saan mo naputian, iwasan mo na lang. Doon ka na lang pumunas sa walang puti para hindi magmantsa. Kung yung ginagamit mong kulay ay pula,
Maaaring malagyan ng kulay pula yung ink na puti at pamantya nito at mahirap na siyang habulin o pangit yung kalabasan ng tattoo na ginagawa mo kapag namantsahan yung kulay puti. Kaya hindi rin pare-parehas yung mga atake minsan ng mga nagtatattoo. Kaya ayun, ito na po yung finished product mga kapote. Total of 1.5 hours. Yun, di ba? Napaka solid. Yan, sa mga gusto magpatato, message nyo lamang po ako sa aking Facebook page at sa aking TikTok account. At yun, maraming salamat.